Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao, may buntag Davaoenyo sa adlong Biyernes o Sabog. Siyempre kay Biyernes man, Madayaw Davao na among ihatod kaninyong mabalita ug impormasyon nga gikan mismo sa inyong lokal nga panggamanan. Ug siyempre, dili kumpleto ang Madayaw Davao karon buntaga kung wala tay maanyag nga kauban, wala lain. Hala! Good morning, Rial. Good morning po sa tanang Davaoenyo sa katutok sa Madayaw Davao karong buntaga. Uy, hapit na Chinese New Year. Gawas sa Feb Ibig Chinese New Year sa dito lang ta focus na tayo no. Chinese New Year. Sa Chinese New Year, kalimtan nato ang Feb Ibig. So asa ka na? Of course, matanaw gyud ko sa celebration sa Chinese New Year sa Bukana Bridge. Ug dili lang po na celebration, Rial, no? Mao po na ang official lighting sa Bukana Bridge karong February 16. Makita-kita ta dito mga Davaoenyo. Lumali ka na to 14 kay 16 man na 14. Asa ka? Ta nato na. I-erase na nato na sa kalendaryo ng 14. Wala na sa atong vocabulary gan. Kato mga singles din ha. Wala na yung Feb 14. Feb 15 na diretso. Ah, okay. Sige. Ikaw, na kay Feb 14, no? As always. Okay na? Dili ato dugayon pa, aniya na mabalita ug impormasyon sa Madayaw Davao. 250 ka mga madrasa scholars amig graduar na kini kabahin sa programa sa LGU nga pagtabang ngadto sa mga kabatan-una natong Muslim. Aniya ang detalye.
Kapin sa 250 ka mga estudyante sa traditional nga madrasa ang malampusong regraduar sa ilang pag-eskwela kaniadtong Sabado. Ato sa 14th presentation of traditional madrasang graduates nga gipahigayon sa Madrasa Comprehensive Development and Promotion Unit kon MCDPU sa Davao City Recreation Center. Ang kalihukan wala lamang nagtimaan sa kalampusan sa mga madrasa graduates apan nagsilbi usab nga resulta sa likod nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Davao sa pagpalambo sa inclusive, culturally responsive ug value-based education alang sa tanang sektor sa katilingban dinhi sa Dakbayan. Sumala kang Sheikh Jamal S. Munib, ang Executive Program Director sa MCDPU, nga ang madrasa adunay dakong papel sa paghatag sa husto ug tinuod nga pagpanudlo sa Islam sa kapatanunan nga Muslim sa syudad. Ang madrasa means it's an Arabic term, Arabic word meaning school, but it's purely on about to address to give them ang mga estudyante dito para mabigyan sila ng true teachings of Islam. So, ang pwede ko lang masasabihin dito na talaga ang madrasa, yung contribution ng madrasa sa komunidad natin is about peace and security. Because ang madrasa po, pag naintindihan mo talaga ang true teaching of Islam, you will be magiging law-abiding citizen. Usa sa mga migraduar mao si Salvan Sugaran Samyon gikan sa Eastern Mindanao Islamic Academy. Di nagpahayag kini sa iyang dako nga pasalamat sa City Government of Davao tungod sa padayon nga suporta niini sa Muslim community. Sa totoo lang po, mahirap talaga bilang estudyante, lalo lang na sa kolehiyo, napakahirap po at matindi po yung pinagdaanan namin. Pero sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalampasan po namin lahat ng pagsubok at narito kami ngayon, naging matagumpay at kami ay magtatapos na po sa taong ito. Padayon karon ng MCDPU sa pagpatuman sa mga nagkalanlaing mga programa alang sa Muslim youth. Lagip na ang bagong gihimo nga madrasa textbook alang sa elementarya nga mga estudyante. Din sa pagkakaroon, kapin sa 4,000 na ka mga traditional nga madrasa students ang naka-enroll sa mga nagkalanlaing madrasa institution sa Davao City. Kaning Madrasa Comprehensive Development and Promotion Unit, mao ni ang pioneering o gina-pilot sa mga laing cities na mga kasilingan nato. So, daghang salamat kayo especially sa leadership ni Mayor Sebastian Basti Duterte kay tungod sa iyang ginapang remind sa mga as mga deputy mayors sa Davao City Muslim Affairs na magkaisa mong tanan na buhat mo og mga programa para ikamaayo sa to ang mga kabataan karon. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Davao City nakikiusa sa pag-obserba sa Oral Health Month. Dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Nagpahigayon ang City Health Office Dental Division sa pipila ka mga lugar sa Dakbayan ug libreng dental services. Isip kabahin sa pakighiusa sa syudad sa pag-obserba sa Oral Health Month. 166 ka mga daycare pupils ang nahatagan og dental consultation and fluoride application sa Barangay Tamayong. Matud pa ni Dr. Rowena Go ang labaw sa Dental Division sa CHO tumong sa programa nga mapalambo ang kahibalo sa publiko sa hustong dental hygiene ug adlaw-adlaw nga pag-atiman sa ngipon ug ilhan ang oral health isip importante nga prioridad sa panlawas sa publiko. Dungag pa niini nga mamahimo lamang muadto sa mga health center kung adunay mga oral health problem. Kung may mga problema, visit mo sa inyong health center, main health center. Kaya natin mga dentist dito nga para matubag na inyohang mga pangutana, mga mulo ninyo, bahin sa inyohang oral health. Sa Pebrero 23, adunay ipahigayon nga dental consultational fluoride application alang sa Matina Aplaya Daycare Center pupils ug sa Barangay Sentro Agdao sa Pebrero 24 ug sa sama aktibidad. Makabenepisyo sila og libreng oral health education, dental examination, fluoride treatment ug dental supplies sama sa toothbrush ug toothpaste ug denture adhesive alang sa mga hamtong. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Alang sa Madeo Davao Special Report, pagmugna og teen center sa matag barangay sa syudad planong ipatuman. O pagpaligon o pag-institutionalize sa 2025 Educational Assistance Program ubos sa Educational Benefit System Unit sa Dakbayan sa Davao, aprobado na sa unang pagbasa. Ania ang report.
Mas gipaligon pa sa lokal nga panggamhanan sa syudad ang inisyatiba sa pagmugna og teen center sa matag barangay. Isip proactive nga lakang aron matubag ang mga nagkadaghang hagit nga giatubang sa kapatanunan karon. Sumala pa ni Councilor Cristina May Mercado, ang chairperson sa Committee on Youth and Sports Development, nga ang maong mga teen centers himuon nga luwas ug supportive nga palibot di nang mabatanon mahimong makadawat og giya sa mental health, edukasyon ug personal nga mga kalambuan. Kami nag-craft meet together with the local youth development office and the youth and sports committee chairs and members, and of course the SK Federation officers. Nag-craft me og ordinance ng ato ang teen center kay lalo nato siya sa matag barangay. Kaya ang ato ang current na teen center kay isa lang man siya kabuo. So, mas better man siguro if naana siya sa matag barangay sa 182 barangay. So, i-mandate na mo ang tanan SK Council nga naay team center sa ilang matag office. Gibutyag usab niya nga gikraft na ang mga ordinansa alang sa maong programa ug gilauman nga maaprubahan sa ikaduhang pagbasa karong Pebrero. Dungan niini nagapadayon ang barangay visitation sa Davao City Youth Development Office aron direktang maminaw sa mga isyu sama sa teenage pregnancy, kawalay trabaho ug kakulang sa pasilidad alang sa mga sports activity. Mga butang nga planong solusyonan ang pinaagi sa komprehensibong youth programs. Samtang sa pikas bahin, giaprubahan na sab sa unang pagbasa sa 21st Davao City Council ang usa ka ordinansa nga magpalig-on ug mag-institutionalize sa 2025 Educational Assistance Program o PUS Educational Benefit System sa Dakbayan sa Davao. Tumong sa maong lakang nga mas mapalig-on pa ang programa aron mas siguro ang padayon og sistematikong paghatag og benepisyo sa mga estudyante sa syudad, labi na sa nagkinahanglan og pinansyal nga suporta alang sa ilang pag-eskwela. Gikan sa usa ka executive order ang EBSO karon, paningkamutan nga himuong permanente pinagi sa ordinansa kini isip kabahin sa pagpaayo sa structure sa lokal nga panggamhanan ug subay sab sa polisiya sa right sizing sa mga posisyon sa gobyerno. So everything we will harmonize and then streamline so that we will have a more strengthened educational benefit system for Davao City. The mayor has always been a staunch advocate for education, and giving scholarships also further strengthened that advocacy of Mayor Baste and Vice Mayor Rigo. Pinaagi sa maong ordinansa gitinguha sa konseho nga masiguro ang kalig-on ug mapadayon ang implementasyon sa Educational Benefit Assistance Program alang sa umaabot pang mga henerasyon sa syudad. Kini si Simon Abarsolo alang sa Madayao Davao Special Report. Davaoenyos atangi sa pagbalik sa Madayao, Davao. Pag-atiman sa mga batang apektado sa kalamidad, mas gipaligon sa CSWDO. Highlight sa gipagayong screening o callback activity sa Mutyan ng Davao 2026. Atong sayron, residential care facility sa City Social Welfare and Development Office, padayong nagahatag og serbisyo sa mga batang lumad. Bagong ayos nga Davao City Hall Annex, giablihan na sa publiko. Usa ka young Davaoeña writer nga sa edad nga 13, nakapublish na kini og sarili niyang libro. Ato siyang ilailahon. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayao, Davao. Madayao, Madayao, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoeños to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit ug mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report.
Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahuan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Bagong gi-renovate nga Davao City Hall Annex, giablihan na usab ngadto sa publiko. Ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Balik normal na ang operasyon sa upat ka departamento sa Davao City Hall Annex human nga mahuman na ang renovation sa maong building. Sa milabayng bulan, mibalhin sa nagkalaing-laing lugar ang mga opisina aron masiguro nga padayon nga mahatag ang serbisyo sa mga Davaoenyo samtang ginahimo ang rehabilitasyon. Usa ka blessing ang gipahigayon nga gipangunahan ni Father Bong Gonzaga. Sumala kang City Hall Annex Building Administrator Josefa Min Sevilla. Kini ang unang renovation sukad giinugurahan ang building ni adtong 2016. Giila isip usa ka dakong kaayuhan alang sa mga empleyado ug publiko ang gibuhat nga renovation nga gisugdan ni adtong Marso 2025 ug nahuman Enero karong tuiga. Ang renovation nagkantidad og 10 million pesos. This is the first time na renovation kay na put up ni occupy mi din sometimes in 2016. So as building administrator na observe bagud nako nga dilapidated na, and then dito sa City Agri so naningkamot ko nga maka-come up og budget. Ang upat ka andanang annex building nahimutang sa likod sa sangguniang panglungsod sa Magallanes Street nga mao'y nahimutangan sa upat ka departamento sa LGU. Sa ground floor nahimutang ang main laboratory section sa City Health Office ug Animal Bite Treatment Center. Sa ikaduhang andana ang City Veterinarian's Office. Sa ikatulo ang City Cooperative and Development Office. Sa ikaupat ang City Agriculturist Office. Samtang anaa sa rooftop ang Davao City Disaster Radio. Gilauman nga pinaagi sa mas maayong pasilidad, mas paspas pa ang paghatag sa serbisyo sa katawhang Davaoenyo. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Nagpaabot og pasubo ang Davao City Council ngadto sa pamilyang Duterte sa pagpanaw ni kanhi Councilor Benjamin Bong Duterte. Aniya ang detalye. Nagpahayag og lawom nga pahasubo ang Davao City Council ngadto sa pamilya Duterte human sa pagpanaw ni Benjamin Bong Duterte manghudi kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug kanhi miyembro sa sanggunian panglungsod. Atol sa flag raising ceremony sa lokal nga panggamhanan sa Davao, mihimo og silent prayer ang mga opisyal ug empleyado sa syudad isip paghinumdum ug pagpasidungog sa kanhi councilor. Sumala ang Councilor Attorney Melchor Kitain Jr. dakong kasubo ang gibati sa sanggunian
pangamanan. Ilabi na kay si Bong Duterte usa ka mahinungdanong haligi sa lokal nga panggamanan ug aktibong kabahin sa mga kalihukan sa syudad kaniadto. Our condolences, my personal condolences, of course, to the Duterte family, to our former president, sir, to our mayor, Mayor Baste, Vice Mayor Rigo Duterte, our congressman Pulong Duterte, and Omar Duterte, Ma'am January, VP Sara Inday, and the rest of the Duterte family. Truly are very sad with the passing of Sir Bong. He was a former city councilor, I believe, and it's very sad that today is the flag ceremony hosted, sponsored by the Sanggunian. We would have invited him to be present, being a former city councilor here in Davao City. So it's a loss in the family is really very sad, and I think it was unexpected also. So our prayers and condolences to the family. Mipahayag ang City Council nga ang mga nahimo ni Bong Duterte sa serbisyo publiko magpabiling buhi sa handumanan sa mga Dabawenyo ug magsilbing inspirasyon sa umaabot nga mga henerasyon. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Gila ang bulan sa Pebrero isip Love Month, apan di nila magkinigugma alang sa inyong mga partners, kinisab ang bulan sa paghigugma sa arts o sining. Ingon man karon ang National Arts Month, pusa ato makauban karong buntaga ang head sa Office of Culture and Arts, Sir Oscar Kasaysay. Madayaw ug maayong buntag, sir. Yes, madayaw, maayong buntag hana, o maayong buntag syudad sa Davao. So tinuod na ang bulan sa Pebrero, ginailag nato ni siya isip pambansang buwan ng sining na diin gideklara kini 1991 ni kanhing presidente Cory Aquino, no? Subay nga atong hatagan og bili ang atuang mga nagkalain-laing mga arte. So lakip na dinhi ang naa sa film, naa sa music, sa dance, literary art, visual arts, apil po dinhi ang architecture, no? So kaning bulan na ni naatay mga daghang mga pasigdahan nga mga aktibidades. Sa Pebrero 20, dinhi sa atong Rizal Park, inyong makitaan ang mga nagkalain-laing mga pasundayag gikan sa estudyante sa Special Program of the Arts sa Department of Education. So walay puas nga pasundayag kini gikan sa buntag hantud gabi. Kay ang atoang syudad sa Davao hitik gyud kaayo. Daghang gyud tagmaani nga mga nagkalain-laing sining gikan sa atong mga estudyante. So kani pa to ang atong gipahigayon ug pagkaugma niya ng adlaw 21 aduna kitay ipahigayon nga mugna nga art exhibit dito sa Poblacion Central Market nga diin makita pud nato ang mga mugna sa mga nagkalain-laing estudyante sa mga tulungaan dinhi sa atong syudad sa Davao. Aside atong duha ka activities na imong na-mention, Sir Oscar, no napa ba i-look forward ang mga Dabawenyos na arts activities? Yes! Daghan gyud kaayo, apil na po din ni Hana, no, kay maayo mo na pangutana. Giptapok namo ang mga kalain-laing choreographers dinhi sa atong syudad sa Davao para ipahigayon ang usa ka kulukabildo, no, kaning arts forum nga diin maghisgot sila kay namatikdan gyud namo nga nagkaus-us dili na gyud kay nindot ang mga pasundayag labi na sa kadayawan. So as isip pagpreparar sa kadayawan, gitapok namo ang tanang choreographer sa syudad sa Davao para hisgutan unsa ba ang ilang kahuyangan ug hatagan pud sila giya nga mas tukma ang ilahang mga ug sakto gyud kung magmugna sila cultural performances kay namatikda namo Hana, no, na ang mga suot biste pangmoro pero ang ginasayaw lumad. Napoy lumad ang sayaw pero ang mga biste nahimo ng moro. So burag nagsaksak sinagol. So basig kinahanglan atong susihon i-review ang ato ang mga research work kabahin sa atong mga kaigsuunang lumad ug aron dili pud ta mapauwawan. So natay Arts Forum na ipahigayon sa February 20, 1:00 hangtod 5:00 dito sa Sandigan Hall dina sa Davao City Police Office. So daghang kaitag mga activities Hana. Aside from the National Arts Month, Sir Oscar, isa pa ba ang mga long-term plans
sa imong office, sir, para sa arts and culture sa Dakbayan? Ay kanigyud tong ginadahom sa kadaghanan sa tibuok Pilipinas na maunta mamahimong creative city, no? Malakip kita sa United Nations isip apil na ta sa network of creative cities in the world nga diin ang atong syudad mauunay untay una nga ma-enroll sa tibuok Mindanao. Kay kung sa tibuok Pilipinas aduna lamang kitay 5 creative city, ang Baguio for folk arts, ang Cebu City for design, ang Iloilo for gastronomy, kay lami man gyud na ilang mga pagkaon din ha. Unya ang bag-o lang is ang Dumaguete for literary arts ug ang Quezon City for film. So wala pa gyud na enroll diri sa atong syudad. Next year mao ang pag-abre sa United Nations na kinsa to magpa-enroll. So, among ginaawhag ang tanang mga performing artists, no, kaya ang atong i-enroll ang folk arts. So, kanito ang long term. Nga diin, kung malakip na ta sa network of creative cities, daghan gyud tag ayuda nga makuha. Ug maangat na pud nato ang kalidad sa ato ang syudad sa Davao. So, mao ni atong ginahandumhana. Okay, looking forward, Sir Oscar, no? O, aduna pa mo yung challenges, Sir Oka, sa pagpromotar sa atong arts and culture sa atong Dakbayan? Daghan yung tag-challenges. Unang-una, kay ang tanaw pamanggod sa katawhan, pagsining ay pang-entertainment lang na sila. Dili gyud na makahatag og kahigayunan ug dili gyud na makabuhi og pamilya. So mao nang gusto gyud namo iduot na ang creative arts, no? Ang creative industry naa gyud tay kahigayunan niini. Kay kini gyud ang usa ka talent sa atong mga Davaoenyo nga angat gyud kaayo ta. Kung hisgutan ng songwriters, daghang kaitag songwriters, pero nahimo manggod wala na sila kaagtuhan. Ang mahimo, moagto sila Manila, pag musikat, saka lang sila dinhi mo balik. Ang pananglitan, si Joey Ayala, no? Kinahanglan, makapangalan gyud siya sa Manila, bag-o mahimong sikat dinhi. Dili manipasikatay, kun dili mahatagan og suporta. Sumanang ginapangayo gyud nako sa tibok katawhan nga suportahan nato ang sariling atin na dili na ta mag-apil-apil ang mga pirated. So dapat maghatag pud ta og kung unsay dapat ibayad nga wala nay libre. Kay ang atong mga artista pod kinahanglan man pud ni sila mobayad og mga bills, mopalit og biste, mga taon. So we need to support our artists. So kanitong isa ka aspeto, may na lang ang atong syudad sa Davao, no, pinaagi sa atong mayor Baste Duterte, kwan gyud siya, alagad ng sining gyud ni siya, nagasuporta o ginatagan gyud niya kay gayunan, labi na kay nabuo na gyud ning atong opisina. Okay, sir. So aside sa arts na aspect, sir, no, naapod culture. So, yes. Dili na to makalimtan, sir, na naagyapoy discrimination na mahitabo sa tribe. So, unsa ang mga ginahimo sa Office of the Culture and Arts, sir, para mag-promote og understanding among all Davaoenos pag-abot sa tribes? So padayon gyud ang ato ang pakiglambigit, no, sa tanan og ginapasabot. Mao na tong ang atong mag-interpret og mga sayaw, dili nila i-bastardize, no, kun dili hatagan nila og dili. O gani mo ning ginaduot nato, may na lang naat gyud tay usa ka festival nga di ginaingon natong cultural festival gyud ning Kadayawan. Nga diin hatagan nato og dili ang tanan mga kaigsuonan natong lumad, moro, ipakita nato nga kita dili lang takutob nga musuot sa ilang biste, kundi atong ginarespeto, atong ginatagan gyud og pagtagad. So mao ning padayon gyud na siya nga dialogue, no, among the people. So I think naging successful man pud ta ni anak nga bahin Hana, no? Unya, pero dili ginaingon nako kulang pa. Padayon gyud ta gihapon sa pagsusi, sa pagtuki o gilabi na sa pagsuporta sa atong mga kaigsuonang lumad. Unya sa among opisina naa gyud may isa ka section dedicated sa traditional arts para mapaangat pa ang ilahang kalidad. Okay. So, padayon niya po sa suporta sa atong mga traditional arts, sir, no? And karon, sir, Oka, sa makita na to karon na sa atong likuran, ginapinturahan ang City Hall. Part ba ni siya sa inyong activities, sir? Yes, kay culture, ang kabahin po aning kultura ang atong heritage. Unya, gusto na ako ipasigarbo gyud na kaning atong City Hall mag-celebrate siya 100 years
no, karong tuiga. Kay natukod ni ang atong hall, gitawag na Davao Hall atong una, in 1926. No? Karon tuiga, 2026, maong ika-100 year niya. So mao nang pinaagi sa ato ang pagpahikay, ato ani siyang i-restore, i-repaint. Unya pinaagi pod niini na aprubahan na pod ni Mayor ang atong disenyo, pinaagi sa guidelines sa atong National Historical Commission of the Philippines. So kaning atong ginahikyag karon nga mga pagdumala sa atong restoration na ni giya gikan sa national agency, and we closely coordinated with our top executive, si Mayor, no, para ipahigayon, no, aprubahan niya. So hopefully hinay-hinay kay dako gyud kaayo ang pondo nga gikinahanglan. Sa karon nga yugta repainting pata. Labi na pag-abri nato sa araw ng Davao sa Marso. Sunod niini, kambyuhan na ng bintana, no, mahimo na ng back, almost the same sa original copies na mao po'y gusto ni Mayor. And then ang basig sunod na pod na bahid ang pag-landscape ug paghatag og suga. So hinay-hinay na ato nang mo nang mando pod sa atong opisina ang heritage. So among ginaawhag ang tanan na ato yung hatagan og respeto, no, kay mao gining piping saksi, no, piping saksi sa tanang nagkahitabo diri sa atong syudad nga unsa man ang nahitabo, nagpabilin ang Davaoenyo nga disiplinado o labi na very resilient siya. Maskin usang manghitabo, magbarog gyud gyapon sama sa mga katawhan sa Davao. Tama yun ka, sir. So, doon na pa tayo official activities, sir, in connection sa restoration para mas mailhan sa mga Davaoenyos heritage nato sa Davao. Yes, daghan kay may gipahigayon. In fact, naghimo ta og historical mubo nga documentary maato ning ipahigayon panahon sa araw ng Davao ug amo kining ilibot sa tanang eskwelahan kay para ang mga kabatan-unan makabalo sa atong kasaysayan, labi na ipakita nato ang atong Davao City Hall. So ug lapi pud diini daghan yata gihikay ang atong City Tourism Office, no, na mga activities panahon sa araw ng Davao. At tangan na lang nato to siya. Tangan nato na kay mo sabay day ang atong 100 years sa City Hall. Yes. Davao, sir, okay, no? Alright, karon sir, ana ba kay dugang na mensahe, sir, sa mga Davaoenyo na nagatanaw karon? Yes, ako lang yung ihawhag ang katawhan no sa siyudad sa Davao na karong Pebrero dili lang Love Month, kundi mao po kining ginailan natong National Arts Month. Anhi mo din sa atong Rizal Park sa February 20, gikan sa buntag hangtod gabi, walay puas nga selebrasyon, naghantag mga presentations gikan sa atong mga estudyante sa DepEd sa Special Program for the Arts. So mabuhay ang sining, mabuhay ang kultura, mabuhay ang siyudad sa Davao. Daghang salamat, Sir Oscar Kasaysay. Mubalik pa ang Madayaw Davao. Mag 5S kontra dengue. Kung walay lamok, walay dengue. Search and destroy breeding sites. Susihon, pangitaon o gubo ng mga posibleng kapuyan sa lamok, sama sa botelya, ligid, paso, lata, basurahan, drums o uban pang mga butang nga mapunduhan og tubig. Seek early consultation. Sayo magpakonsulta sa pinakaduol nga health center o ospital kung kita na ay ginabati nga sintomas sama sa kalintura sulod sa tulo ka adlaw, rashes o sakit sa ulo. Secure self-protection. Siguraduhon ang pagprotekta sa pamilya o kaugalingon pamaagi sa paggamit og insect repellent o moskitero o mosquito net o sa pagsuot og long sleeves. Support indoor and outdoor spraying in high-risk areas only. Atong suportahan ang ginahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging o spraying kung ang isa ka lugar kay adunay taas nga kaso aron malikay sa sakit nga dala sa lamok. Sustain hydration. Kanunayon ang pag-inom og oral rehydrating salts o tubig kung kita na ay ginabati nga simptomas sa sakit nga dengue. Aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko sa lokal nga panggamanan ngadto sa katawhan, gimugna ang Davao City Contact Center.
Pinaagi sa Davao City Contact Center kon DCCC, mas paspas nga makakaordina ang mga Davaoenyo sa ilang mga concern ug uban pang mga pangutana bahin sa Davao City LGU sulod sa 24 oras. Alang sa mga buot magpadangat sa ilang concern, pwedeng mutawag sa DCCC sa telephone number nga 082-235-9999. Aduna sab kini 8 ka mga mobile numbers nga naka-flash sa inyong screen nga mamahimo ninyong tawagan. Madayaw, Madayaw, Davao. Usa sa mga residential care facilities sa City Social Welfare and Development Office, padayon nga nagahatag og serbisyo sa mga batang lumad sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District. Ang istorya tan-awa pinaagi ni Potpot Maranyon. Ang lokal nga panggamhanan pinaagi sa nagkalain-laing ahensya ug mga programa nga ginapatuman padayon nga naningkamot aron walay batang Davaoenyo nga mabiyaan pag-abot sa edukasyon. Ang Balay Hilunganan, usa ka dormitoryo nga nahimutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, usa sa mga residential care facilities sa City Social Welfare and Development Office. Dinhi, ang mga batang lumad nga naggikan pa sa mga lagyong sitio sa Barangay Dato sa Lumay, aduna nay kapuy-anan samtang nagpadayon sa ilang pag-eskwela. Usa si Jessie Panganon, 13 anyos, gikan sa sitio Misahumay sa maong barangay sa mga nakabenepisyo sa maong dormitoryo. Kasamtaang kini nga naa sa grade 7 sa Marilog National High School. Matod pa ni Jessie, nga grade 1 pa lang siya, kauban na niyang iyang 5 kaigsuon nga nahimong kliyente sa Balay Hilunganan. Ug tungod sa maong dormitoryo, dili na nila kinahanglan pa nga magbaktas og 11 kilometros gikan sa ilang sitio padulong sa eskwelahan. Alang kang Jessie, ang Balay Hilunganan dili lang usa ka dormitoryo kundi usa kini ka puloy-an sa paglaom sa iyang pangandoy nga mahimong usa ka magtutudlo aron usa ka adlaw. Siya na usab ang magiya sa mga bata nga sama niya padulong sa kahayag sa edukasyon. Ang Balay Hilunganan usa kini nga nakatabang sa among pag-eskwela. Ilabi na sa mga estudyante nga mga lagyong balay or lugar. Ug mabawas-bawasan pud ang gastuhon sa mga ginikanan. Tuig 2023, duol kini sa Dato sa Lumay Elementary School ug Marilog National High School. Usa kini ka dormitoryo diin mamahimong puyo ang mga bata gikan Lunes hangtod Biyernes apan kinahanglan na nilang mag-uli sa katapusan sa semana. Ang pasilidad dili lang nagahatag og luwas nga puy-anan. Nagahatag sab kini og libreng pagkaon alang sa mga bata, school supplies, ug mga support services aron matutukan sila sa ilang pagtuon ug magpabilin sa pag-eskwela bisan pa man sa kalisod o kalayo sa dalan. Aduna sab sila ginapahigayon ng mga after-school activities, sama na lang sa pagpalambo sa ilang garden aron makatabang sa ilang konsumo sulod sa pasilidad. Kada hapon, nami activity, gardening jud among target pa kay tungod wala pa mi budget. Buntag, sila magluto sa ilahang pagkaon, pagkaudto, lutoan sa mo ang isa ka parent, pagkahapon, sila lang yapoy mag-prepare. Sa kasamtangan, adunay tulo ka mga personahe nga nagsilbing house parents ang Balay Hilunganan nga nagahatag og giya sa mga bata. O kanipon nga facility para gid sa ila para makalahutay gid sila sa ilahang pagtuon. So do already nasa Loyora sa atong facility ang high school, ang Picas is elementary, so wala na gid sila kakulian nga dili maka-eskwela. Sa kasamtangan, adunay 28 ka mga bata ang temporaryong nagapuyo sa maong pasilidad. 19 ka tuig ang pinakabata ug 18 anyos ang pinakahamtong. Samtang ang Balay Hilunganan magpadayon pa sa paghatag og serbisyo sa daghan pang mga bata nga sama ni Jessie ang matabangan. Aron da dili na mahimong babag ang distansya ug ang kalayo aron sila magkapadayon sa ilang pag-eskwela. Usa lamang ang Balay Hilunganan sa pamatuod nga ang lokal nga panggamhanan pinaagi sa ahensya sa CSWDO. Seryoso sa pagtabang sa mga kabatan-unang Davaoenyo sa ilang pagtuon sa bisan unsang pamaagi nga sila magkalampos sa ilang pag-eskwela. Salamat sa pagsikiwaan ng paruda sa pag-atuman sa television. Buwan siya sa
Potpot Maranyon, Madayao, Davao. Pagatiman sa mga batang apektado sa kalamidad, maski paligon sa City Social Welfare and Development Office. Aniya ang report. Mas gipaligon pa sa City Social Welfare and Development Office ang pagatiman sa mga batang naapektuhan sa kalamidad pinaagi sa ilang bagong child-friendly space vehicle. Kini usa ka proyekto sa Emergency Welfare Section sa Social Welfare Operation Division nga gipondohan sa Disaster Fund. Magsilbi kini nga luwas nga lugar sa evacuation centers. Din gihatagan ng mga kabataan og psychosocial activities aron maalibyohan ang trauma ug mapalig-on ang ilang emotional nga kahimtang. Pinaagi sa kanta, storytelling, drawing og arts and craft, magkapahayag kini sa mga bata sa ilang ginabati. Usa ka pamaagi sa rehabilitasyon aron matabangan sila nga makabangon gikan sa apekto sa kalamidad. So, sa matag evacuation center, isa gid na built-in na kumbaga nga aduna gid tay area nga ipahimutang para sa mga kabataan kung asa pwede nila mapagawas ang ilang gibati. Isa ni siya ka therapeutic venue para sa mga bata sa evacuation center. Gawas sa emergency response, mamahimo usab gamito ng mobile child-friendly space vehicle, isip Early Childhood Care and Development Mobile Unit nga maabot sa mga lagyong barangay sa Dakbayan, ilabi na sa mga lugar nga walay daycare services. Potpot Maranyon, Madayao, Davao. Barangay Serbisyo Caravan mipadayo na sa ilang operasyon karon tuiga kung unsang mga barangay ang ilang gibisita. Atong sayron sa report ni Lawrence Gloria. Padayon ang paglibot sa City Government of Davao sa nagkalain-laing komunidad sa syudad. Pinaagi sa Barangayan Caravan, diin unang gibisita karong tuiga ang Barangay Bantol sa Marilog District. Personal nga nakigduyog si Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte sa mga residente ni ini ug nakig-celebrar sa ika-40th araw ng Barangay Bantol. Nga naadiri karon nga mo serve pod sa inyo ha. Kauban ako ang mga kauban sa City Hall, kani mga ubang lamesa dire City Government of Davao ato mga trabahante sa gobyerno, pakpakan po nato sila nga naa sila dire karon nagkaraban. So maura to ang kunamoy kinanglang ko tuula lang ko ninyo ay mo kay ko kay mo kaulaw ko igsuon ko ninyo. Gidagsa sa mga residente ang maong kalihukan aron makabenepisyo sa libreng medical consultation, check-up ug tambal, dental services, pag-issue sa mga dokumento ug ubang serbisyo gikan sa nagkalain-laing departamento sa lokal nga panggamhanan sa Davao. Usa ang mobile x-ray nga gipilahan sa mga residente. Naami libreng x-ray gikan sa City Health at DOH. Karon nakaserbisyo namin na libreng x-ray sa mga pasyente. Lampas 100 na kapasyente. Still ongoing pa mi. Tapos sa amoang health center naapod mi mga serbisyo na medical check-up, libreng laboratory o libreng tambal gikan sa City Health Office and LGU Davao. Currently, naami mga nakitaan na mga pasyente, 50 ka pasyente, still ongoing pa pud siya. Sabay na ang ilahang mga pagkuha ng tambal o laboratories para sa ila. Nagpadayag sab og pasalamat ang mga residente sa Barangay Bantol sa paghatod og libreng serbisyo nga dakong tabang ilabi na sa mga pamilyang adunay limitado nga kahigayunan sa pag-adto sa syudad aron maka-avail sa mga serbisyo. Parang mabalan og nabay sakit akong makita akong kwan ba. Para matambalan. Dako kayong tabang nga sa among barangay sa kalayo na nianhigid mo. Para sa amua. Thank you. Samtang nagmalampuson sab ang pagpaygayon og Barangayan Caravan sa Barangay Baggo Galiera, diin libuan ka mga residente ang natabangan sa maong programa. Nagpasalamat si Kapitan Ray Gervasio ngadto sa lokal nga panggamhanan sa pagpadaol sa mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan sa Davao sa ilang barangay. Dako yun ning katabang sa kanang paduol, mapaduol sila
kay para nga gigining wa jud na sila moadto sa sa city. Di na siya moadto sa city. Magpasalamat jud mi sila ha. Kabahin ang barangay Caravan sa mas pinalapad nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pag-abot sa matag suok sa Davao City, mapasyudad man o kabukiran aron masiguro nga walay Dabawenyo ang mabiyaan sa mga serbisyo. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Gloria. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili ma-renew ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. It's Araw ng Davao season na pod mga Dabawenyos ug tungod kay Araw ng Davao na sad, that means it's Mutya ng Davao 2026 na pod. Alang sa mga pageant fans, mailhan na karong umaabot na February 15 ang opisyal nga mga kandidata sa Mutya ng Davao 2026 pageant. Busa ato usang balikan ang mga highlights sa gipahigayong screening and callback activity. Ato kining sayron sa report ni Simon Abarsolo. Kapin sa 50 ka mga empowered Dabawenyas ang misalmot ng sige pahigayong Mutya ng Davao 2026 screening activity sa usa ka hotel dinhi sa syudad. Ato sa mong screening activity, usa-usa ang gipresenta sa mga kandidata ang ilang kaugalingon. Pinaagi sa usa ka introduction diin highlight ang ilang mga nagkadaiyang mga advokasya ngadto sa mga screening panel of judges. Tumong sa mong screening ang pagpili sa mga kwalipikado nga kandidata nga mamahimong kabahin sa opisyal nga kompetisyon karong umaabot nga Mutya ng Davao 2026. Hello! Mabuhay ug madayaw to everyone. This is Katriana Batu, your Pag-asa ng Davao 2025. And right now, I'm here at the Mutya ng Davao 2026 screening here at Seda Hotel. It feels very nostalgic to be here again. Kasi just a year ago, I was here. I was a first-timer. I wasn't a pageant veteran. And I'm so excited to finally see the girls, the future queens who are going to step in. And sila na naman yung magsaserve for Davao City. Ang Mutya ng Davao usa ka annual pageant kinaghatag og plataporma alang sa mga kababaihan aron ipakita ang ilang talento, kaalam, kaanyag ingon man ang gandang Dabawenya. Human sa screening, dayong misalmot ang 50 ka mga kandidata alang sa callback hino sa usa na kining misabak sa casual interview rounds. Mabuhay ug madayaw, I am your Mutya ng Davao 2025, Rebecca Gail Celis, and I'm really looking forward to the next activities with the top 20 candidates, no? And I hope that whoever gets into the top 20 and eventually into the top 5 will have the heart for Davao City, because we are doing this not to compete with each other. We are doing this to be servants of the city, servant leaders.
Tema karon sa Mutya ng Davao, mao ang hashtag Born to Lead. Hindi padayag sa mga kompetisyon ang pamahinungdanon sa mga kababaihan isip servant leaders sa syudad. Sa tanan Dabawenyos at tangi ang sashing ceremony sa official candidates of Mutya ng Davao 2026 karong Feb 15 at 3 p.m. Abriza Malls, Davao. Tama ka na, Kat. Noog among ginaawhag ang tanan na muaten sa tanang activities no kaning Mutya ng Davao. Part ni siya sa ato ang celebration of the 89th Araw ng Davao. Maong makita-kita ta karong Feb 15 ug sa umaabot na events sa Mutya ng Davao ug Araw ng Davao. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Barsolo. Bida na po nato kining usa ka young Davaoeña writer nga sa edad nga 13 anyos nakapublish na kini og sarili niyang libro. Ato siyang ilailahon, pinaagi nining report. Sa edad nga 13, usa ka batang Davaoeña ang nagpasigarbo sa syudad human mailhan isip pinakabata nga writer nga adunay published fiction book. Siya si Malaika Quezon nga nagpamatuod nga ang talento walay sukod sa edad kung kini adunay pag-atiman og suporta. Upat ka tuig na karon nga nahilig si Malaika sa pagsulat og mga nagkalain-laing mga storya gikan sa mga imahinasyon nga karakter nga puno sa emosyon apan bisan pa sa iyang kanunay nga pagsulat sa milabing tuig lamang gidesisyonan ni Malaika nga maghimo og usa ka libro ug karon anaa na kini nakahimutang sa Davao City Library Office Children's Section ug gi-recognize sab kini subay sa pagsaulog sa World Read Aloud Day 2026. Said earlier, I really want to inspire a lot of people into reading this book and taking the message into heart, and maybe I could inspire them to be an author, and hopefully in the future this could turn into a piece of literature. Sumala sa iyang ginikanan, bata pa lang si Malaika, klaro na ang iyang hilig sa pagsulat. Kanunay siyang makitaan nga nagsulat og notebooks, nagabuhat og mga kaugalingon nga mga character. The only book na na-inspire ako na magsulat ay Philippine Geography kasi may research kami at the time. So nagpunta kami dito sa library sa 3rd floor, tapos doon nagsulat ako ng research paper. Yun lang ang book na naka-inspire talaga na magsulat. So we let her do the usual, explore lang talaga, give time lang talaga, make sacrifices lang talaga. So yun, until lately, I'm not sure if you've heard na sabi niya sa comics siya dati, that's the first draft talaga, yung kinomics niya. Ngayon naman, parang, I remember, I don't know if she mentioned it, but I remember na murag gikapoy siya drawing kayo, daghan man. So murag kapoy man siya. So wala siya choice. So she has to learn how to write talaga. I also taught her the basics, like grammar, pero I think hindi siya interesado dito sa aspect na yun. So just want to kung i-blurt niya whatever na yung thoughts niya. Yung love for reading. Siguro mo to, I think mo na among giuna, love for reading niya, no? So, nagsugod siguro sa gamay pa siya, reading aloud gyud ang pinaka, kanang, siguro core, no? Kanang, ang imagination, the way you read sa bata, no? Syempre, pag magbasa ka, walay picture, so siya, all yang ang imagination. So, dito, human ka nang magbasa po ng libro. Dili lalim ang kaagi sa pagbuhat og libro, labi na alang sa usa ka bata. Apan pinaagi sa determinasyon, disiplina ug walay undang nga suporta sa pamilya. Katuma ni Malaika ang usa ka damgo nga kasagaran ginatan-aw lang nga layo pa kaayo alang sa iyang edad. I started writing my story around March, so it was mainly the entire time, the entire summer, I was writing it. And around June, when my school year started, I was already finished with the story. It was just going through the stages of proofreading. So mainly how
I balance that is I usually complete my work. I'm very busy on the weekdays, and usually on the weekends, that's when I focus on my story and catch up with it. Malaika, I am grateful that you are my daughter and that the Lord has been very good to you na gitagaan kag opportunity to have a book, to publish a book, and to be able to have a book launch. No, this is just the beginning, and it just proves na you can do anything you put your heart into it. Ang kalampusan ni Malaika Quezon usa ka inspirasyon sa ubang kabataan sa Davao City. Usasab kini ka pahinumdom nga ang talento mahimong mutubo kung hatagan o higayon. Ug ang mga damgo mamahimo sab nga matuman basado ni kadasig ug pagtuo sa kaugalingon. An advice po for other writers as me, you could be the same age or younger, is mainly to keep reading. That's one of the best advices I've ever got. And you can't be a writer if you're not a reader. And if you're gonna write, even though it doesn't make sense, just write. Og tungod ni Ana Malaika, ikaw ang tinuod nga bida. Hangtod sa sunod episode sa Bida Dabawenyo, kini ni Simon Abersolo, Madayaw, Davao. Og mo ka naglangkob sa mga balitang impormasyon karong buntaga at ang ilang matag semana din hilang sa Madayaw, Davao. Live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayaw, Davao. Be updated sa tanang mga impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayaw, Davao. Ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Dabawenyo sa iyo kalimti, musunod kita sa tanang balaod ug pulisa sa panggamanan temani kanunay basta Dabawenyo disiplinado. Og una kita matapos ato sang i-greet ug pasalamatan ato mga sponsors, RC Dental diha sa Mayma ug syempre ang Ageless ug ang Coffee by the way, hapit ko na kuwanda. Suroy ta dito pohon. Imuhan na pod. Yes, of course, salamat sa akong sponsors, Luxmed Aesthetics and Wellness Clinic sa Quirino Hub, Davao City, and of course, Lux Beauty Bar, Davao for my nails. Thank you so much. Okay? Okay na ka? Okay na po. Hangtod sa sunod, ako si Rial Soroche. O ako ang inyong mutya ng Davao 2024, Hannah Made Speak Show. Para sa Madayaw, Davao! Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taog, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, 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 Davao. Madayaw, madayaw, Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo maon edukasyon
edukasyon, kalinaw, kinaiyahan, negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura, Infrastruktura palambuon. sa kauswagan, walay dabawenyo nga mabiyaan, magkahiusa taalang sa progresibong dakbayon. Madayaw, 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 Davao, madayaw.